Yeah. 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 Baliw ako sa kotse, alam mo yun? Yeah. 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 Alam mo naman ako, puro kotse. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. All dressed up, you're good to go. Ito si Benjamin Quintanar Jr., 29 na taong gulang. Kinita niya ang unang milyon noong siya'y 24 anyos pa lang. Sakay ng kanyang 14 million pesos na Ferrari, larawan si June ng isang lalaking maagang nakamit ang tagumpay sa buhay. December of 1996, when he went out of his car, the first time I saw him after a long time, I saw a big change already. But an 11 million house, built by a 24-year-old guy, para talagang sa akin, shocking talaga eh. Tawag pansin ang bahay ni June sa May Parañaque. At pagdating sa kanyang koleksyon ng auto, daig pa nito ang isang showroom. Dahil bukod sa Ferrari, meron din siyang bulletproof Lincoln Navigator, Mercedes-Benz, at sasakyang Expedition para sa kanyang mga bodyguard. Hindi ko na-imagine na darating ang time. May sasakyan kaming iba't iba, may driver pa, may bodyguard pa, and may security guard pa sa house. Isa sa mga pinagkakaabalahan ni June kapag nasa bahay ay ang kanyang mga asong St. Bernard at German Shepherds na personal niyang binili sa ibang bansa. Pagkain pa lang ng kanyang mga pets, umaabot na sa 20,000 ang gastos buwan-buwan. At pati aso niya, may sariling yaya. 24 oras ding nakabukas ang air conditioning unit sa loob mismo ng kulungan ng mga aso. Kasi di ba may sa Pilipinas, so ginawa ko sa kanyang kulungan air condition. Lumo ba sa damit? Sa mga signature clothes na kanyang suot at sa mga mamahaling sasakyang kanyang minamaneho, di mo aakalain na dating isang jeepney driver si June Quintanar. Binalikan ng People ang Oranbo, Pasig kasama si June, ang lugar na kanyang pinanggalingan at ang lugar na naging saksi sa kahirapan na dinaanan niya. Tandang-tanda pa ni Noel de la Cruz, tiyo ni June at may-ari ng jeep na kanyang minamaneho, ang binatilyong nooy nagpupumilit mamasada para makatulong sa magulang. Mangyari kasi walang-wala rin sila eh. So ako naman, isa pa lang kong jeep namin. May lumalabas na yan. Pero laging makikiusap yan pagka kakailangan. Pag magmamatrikula dahil walang pambayad ng matrikula ng mami niya. 5 anak namin ni Mami, nakita ko lang yung kakaibang sipag ni June kasi sa magkakapatid. Totoo yan. Kasi siyang masigasig siya sa mga trabaho sa bahay. Pati sa pagtulong sa amin, siya rin ang nag-asikaso. Yung bata ako, ano ba? Ibang kami nag-istaw, bitukan ng manok, dulo ng manok. Ano niya ako? Nadaanan mo lahat? Oo, tapos kanin baboy. Kinuko ko para sa baboy namin. Pangalawa si June sa 5 magkakapatid. 4 sa magkakapatid na Quintanar ang nasa kolehiyo noon at hindi na kayang pag-aralin ng sabay-sabay. Kaya't para makatulong sa gastos, nag-aral sa umaga si June at sa hapon, namamasada siya ng jeep na biyaheng Pasig-Quiapo. Pag naligo pag umaga, pauwi sa gabi, alam mo ba yung mukha ko? Dumi-dumi ko, amoy krudo ko, may gasolina. Ano kaya ang kaibahan mo dun sa, sabihin na natin, yung mga kasama mo sa rota? Ginawa ko talaga doon stepping stone para makapagtapos sa college. Itong Oo. Hindi mo talaga balak maging driver habang buhay? Oo. Ano pakiramdam pag nakikita mo yung mga dati mong kasamahan sa rota? Kasi ikaw Ferrari, sila naka-jeep pa rin. Wala ko dahil yung mga kasama ko, ganun pa rin eh. Walang, Makahit. walang nangyari sa buhay nila. Nung iniwan ko sila sa Pasig Quiapo, di ba matanda na, ganun pa rin. Mula 1989 hanggang 1995, laman ng lansangan si June bilang tsuper. 1996 nang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Mabilis ang naging asenso ni June sa bago niyang hanap buhay. Sa loob lang ng 10 buwan, kumikita na siya ng ₱250,000 sa isang buwan. Nataranta si June sa bago niyang estado sa buhay.
Sino nga ba naman ang hindi matataranta kung kumikita ka ng halos 3 milyon kada buwan? Natupad ni June ang mga panaginip. Hindi lang siya nakabili ng sariling bahay at mga magagarang sasakyan, kundi nakakapagbakasyon din siya sa mga lugar na eksklusibo at para lang sa mga mayayaman. Welcome to the real world, she said to me, condescendingly. Take a seat, take your life, plot it out in black and white. Sa kanilang opisina sa Green Hills, kilala si June Quintanar na kabilang sa Millionaire Circle. Daig pa niya ang artista o politiko sa dami ng gustong makipagkamay at humingi ng autograph sa kanya. Si Professor Jerry Apolonio, isang sociologist mula sa Ateneo, ay nagbigay ng paliwanag kung paano naging numero 1 si June Kay sa kanyang napiling trabaho. Kailangan maboka ka. Yan yung first, unang quality. Second nga yun, industriousness. Karamihan talaga ko na nagsasucceed sa networking, sila yung may eagerness really, yung talaga andun yung desire to earn. Nabago ang buhay ni June Kay sa paraan na tingin niya ay legal at wala siyang akang tao. Kaya kung maaari niyang ibahagi ang swerteng dumating sa kanyang buhay, ay bukas loob niyang ginagawa ito. Kapag may dumating ng magandang opportunity, sugamba nila. Dahil lahat ng mga gift na meron siya, na galing sa Panginoon, gamitin niya lahat para makuha niyang goal niya sa buhay niya. If you become successful, dapat isoli mo rin sa tao. Lahat naman ito, hiram lang.